Philippines. Biglang pagsikat at bigla namang nawala sa spotlight ang kwento ng buhay ni Roland Bunot Abante. Naaalala niyo pa ba siya? Mula sa Barangay Pasil, Santander, Cebu. Idolo ng marami matapos niyang ipamalas ang kanyang talento sa America's Got Talent noong 2023. Sa simpleng buhay bilang isang mangingisda at delivery rider, hindi inakala ni Roland Bunot Abante na balang araw ay makakatapak siya sa isa sa pinakamalaking talent competition sa buong mundo. Bago pa man siya nakilala sa Amerika, naging daily winner na rin siya sa tawag ng tanghalan noong 2017. Ngunit hindi pa rin naging madali ang kanyang buhay. Bumalik siya sa paghahanap buhay upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Lumaki si Roland sa isang simpleng pamilya. Bata pa lamang siya ay hilig na niyang kumanta. Ngunit mas inuna niya ang tumulong sa kanilang kabuhayan kaysa sa sundan ang pangarap na maging isang profesional na mang-aawit tulad ng maraming ordinaryong Pilipino. Naranasan niya ang hirap ng buhay at ang pagsusumikap araw-araw para lamang may maihain sa kanilang hapagkainan. Noong 2017, sumali siya sa tawag ng tanghalan at naging daily winner. Bagamat hindi siya ang itinanghal na grand champion, naging daan iyon upang makilala ang kanyang pambihirang boses. Gayunpaman, hindi pa rin agad na bago ang kanyang buhay. Kinailangan pa rin niyang bumalik sa pagtatrabaho bilang delivery rider at mangisda habang hinihintay ang susunod na oportunidad. Noong taong 2023, nagbago ang kanyang kapalaran sa kanyang audition sa America's Got Talent Season 18. Emosyonal niyang ibinahagi na matagal na niyang pinangarap na makatungtong sa entabladong iyon. Halos maiyak siya habang sinasabing dati ay pinapanood lamang niya ang programa sa kanyang cellphone. Ngunit ngayon ay naroon na siya mismo sa harap ng mga hurado. Nang simulan niyang awitin ang When a Man Loves a Woman, nabigla ang buong audience at maging ang apat na hurado. Mula sa pagiging sobrang kinakabahan, bigla niyang ipinakita ang napakalakas at emosyonal na boses na nagbigay sa kanya ng standing ovation. Sina Simon Cowell, Heidi Klum, Sofia Vergara at Howie Mandel, at pawang humanga sa kanyang kakaibang talento at sabay-sabay siyang binigyan ng 4 na yes. Sa loob lamang ng ilang oras matapos ipalabas ang kanyang audition, kumalat ito sa iba't ibang social media platform. Milyon-milyong views ang natanggap ng kanyang performance at libo-libong Pilipino ang nagdiwang sa kanyang tagumpay. Marami ang nagsabing isa siya sa pinakamagaling na boses na nagmula sa Pilipinas na sumabak sa international na entablado. Nagpatuloy ang kanyang paglalakbay sa kompetisyon. Umabot siya hanggang sa semifinals ng America's Got Talent. Bagamat hindi siya nakapasok sa grand finals, hindi matatawaran ang karangalang na ibigay niya sa Pilipinas. Pinatunayan niyang hindi hadlang ang kahirapan, edad o simpleng pamumuhay upang maabot ang isang pangarap na tila imposible. Pagbalik niya sa Pilipinas, sunod-sunod ang kanyang mga guesting concerts, corporate events, fiesta shows at mga pagtatanghal sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging sa ibang bansa. Marami ang gustong mapanood ng personal ang boses na nagpabilib sa mga hurado ng America's Got Talent. Sa panahong iyon, halos puno ang kanyang schedule at performance. Ngunit tulad ng maraming artista na biglang sumikat, unti-unti ring humupa ang ingay sa paligid ng kanyang pangalan. Habang lumipas ang mga taon, nabawasan ang mga balitang tungkol sa kanya at naging bihira na rin ang kanyang paglabas sa malalaking programa at sa telebisyon. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Roland Bunot Abante na tuluyan na niyang tinalikuran ang pag-awit. Sa katunayan, batay sa mga larawan at video na ibinahagi sa kanyang social media, makikita pa rin siyang umaawit tumutugtog sa iba't ibang okasyon sa Cebu kasama ang kanyang anak at ilang lokal na musikero. Bagamat hindi na siya kasing ingay ng dating nasa mainstream media, nananatili ang kanyang pagmamahal sa musika. Patuloy pa rin siyang nagbibigay ng saya sa mga taong nakapanood sa kanya sa mga live performances at local na events. Marahil hindi man siya palaging nasa telebisyon o viral sa social media, ngayon hindi mabubura ang alaala ng maraming Pilipino ang lalaking mula sa Barangay Pasil, Santander, Cebu na minsang pinahanga ang buong mundo sa kanyang boses. At hanggang ngayon,
marami pa rin ang umaasang muling makikita si Roland Bonot Abante sa mas malaking entablado, dala ang parehong tinig na minsang nagpatayo sa buong audience ng America's Got Talent. Dahil minsan sa buhay ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa haba ng kasikatan kundi sa inspirasyong naiwan sa puso ng mga taong iyong napabilib. Ikaw ano masasabi mo sa video natin ngayon? Ka-artikulo, pwede ka mag-comment sa comment section. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang artikulo. Maraming salamat!